dahil tatlo sila, tatlo yung naging anak ulit ng inahin. Pinapadidi ko rin sila ng bird stick katulad ng apat, yung unang ito. Bukod sa yun sa malunggay na pinapa-intake natin dito para magdami yung gatas. Hirap pa rin kasi dalawa lang naman yung didi ng inahin na yan eh. Tapos tatlo sila. Kaya ito sinasanay ko rin na magdidi sa bibiron. Yan, sanay rin yan sila. Tatlo ito sila nakakadidi dito. Ito yung apat na to. Yan. Yan ang gusto nga magdidi oh. Oh, pumasok no. Ginagawa na yung isa. Kalaki-laki na nga eh. Isang buwan mahigit na to. Ito lang medyo maliit lang to pero yung iba malaki ano. Malaki na yan. Mamaya ka na. Bali dalawang bibiron yung tinitimpla ko kasi ito sa tatlon sa apat na yung pinapadidi ko pa rin ito sila. Kahit nakakakain-kain na sila ng damo. Yan. Sanay kasi sila sa didi ito. Habol-habol talaga yan pag nakakita ng bibiron. Pero ito muna yung inuuna ko. Ayan, pag nakatapos ng didi nito. Ito naman yung apat. Mamaya ka na. Papadidiin ko rin kayo. Ayan. Ito muna yung maliliit. Ayan, dali dito may. Sana din yan siya. Nakakadidi naman yan sila dito. Alam din yan nila pag may gatas sila or wala. Minsan hindi rin nila pinapadidi kapag wala pa silang gatas. Kaya yung maganda dito kapag mayroon tayong alternative na padidi kasi tatlo nga sila, hirap siyang supplyan. Meron tayong ito alternative bukod sa nakakadidi sila ng mismong gatas ng inahin, busog pa sila dahil may supply tayo sa kanila. Kaya makakasurvive talaga pagdating sa pagkakambingan. Pag nanganak talaga ng tatlo, may case na pag nanganak ng tatlo, yung expect talaga doon na dalawa lang yung mabubuhay kasi masasacrifice yung isa kasi habang tumatagal yung dalawang malakas na nagdididi, nag-uunahan sa pagdidi, yung isa hindi makakadidi. At ganun yung mangyayari. Hindi siya makakadidi kasi yung dalawang malakas yun yung nag-aagawan. Kung hindi mo tulungan na ipadidi, hindi rin makakadidi. Kaya habang tumatagal, humihina hanggang sa yun yung makasacrifice. Kung hindi talaga mamonitor at mahayaan lang. Pero yun sa pamamagitan nito na tinutulungan natin sila, nakakadidi, busog sila. Habang tumatagal na yun, isang buwan kumakain-kain na sila ng damo, okay na yun, survive na talaga yun. Ito lang yung critical talaga eh, pagdating sa mga newborn, yung unang buwan talaga. Pero ito may mga turok ito, yung mga newborn dito, halos lahat yan may mga turok. Malalakas yung kanilang immune system, yung resistensya, kaya sinasama-sama ko na sa kanilang inahin. Naturukan natin sila ng iron, yun yung kagandahan doon kapag may vaccine sila, kapag newborn. Yung burst na pinapa-intake natin dito, may dosage dito para hindi sila magtay-tay or maglulupot-lupot yung kambing. Kasi pag yung tendency kapag naglulupot-lupot ito or nasubraan sa dosage, nagtatay-tay sila, nade-dehydrate, yun na, humihina sila, hindi na dididi. Tendency nun, yun pa yung time minsan na ikamatay ng newborn. Mahirap itong padidiin kapag sa una. Pero pag nasanayan na nila, yun nga, makita lang nila yung bibiron, sunod-sunod na yan. Yun, may tinuro rin tayong tip doon para masanay sila. Tapos ko na yung padidi yung tatlo. Ito naman yung apat. Yan o, yung isa nakapasok na dito. Ayan, sige, bakbak. Nakakatuwa din. Talagang matakaw sila to. Saan ito kasi sa didi. Ayan, pati yan. Ayan, didi yan. Yung malaki pati ito, yung malaki ito, malaki-laki na to eh. Yung dalawa medyo maliit lang. Kasi hindi naman lahat sila yan, pari-pari. Meron talagang recessive yan dyan. Hindi man lahat dominant. Kasi kahit saan naman lahat mayroong maliit, may malaki. Pero hindi naman lahat. Plus, yun yung malaki din yun. Ayan, sige, bakbak. Ikaw. Tatakaw talaga to. Hindi sila nagdidi dito sa una. Hindi sila marunong magdidi sa bibiron. Kasi sanay sila lalo sa lasa ng gatas ng kanilang inahin. Pero mayroon tayong tinuro dyan. Unang araw pa lang matuto na silang magdidi kasi pag mga susunod na araw na hindi sila masanay, mahirapan tayo magpapadidi sa bibiron. Apat sila to, dalawang lalaki, dalawang babae. Kaya sulit talaga yung paghihintay natin kapag ganito yung lahi ng inahin na nanganganak ng apat.